Motonix. Motonix. Wow, ayos ah. Motonix. Yo, what's up mga ka-Motonix? Nandito naman tayo para magbigay ng tips sa ating motorsiklo, sa ating Say 200 na kinonvert natin pang touring. O in short, sports touring na yung tawag natin sa motor na to. At for today's video guys, is i-review natin yung mudguard na nakakabit sa ating Say 200. Nabili natin sa online, sa Shopee. So ito nga yun guys. Ito nga yung isa sa mapapansin mo sa motor ko na isa rin to sa nagpalaki ng itsura niya, yung kanyang mudguard. Yan. Kikita nyo nga yung design niya, para siyang bahay ng bubuyog. Ang tawag niya is honeycomb. Pag gusto nyo yung bumili ng ganito, ang isi-search nyo lang sa Shopee is Universal Honeycomb Grill or Mesh. So yun lang yung isi-search nyo kung gusto nyo rin magkabit ng ganito. Bakit nga ba ito yung kinabit natin sa ating motor? Unang-una kasi malaki siya at kaya niyang i-cover hanggang dun sa may bandang taas. Mukha siyang radiator pag malayo. Yan. Mukha siyang buong radiator. Kaya yan yung binili ko, lalo na pag pininturahan to ng kulay gray. Tapos number 2 guys, yung hangin para sa makina, para manatili itong malamig pag nananakbo, is nakakalusot pa rin. Yan, kasi nga honeycomb siya, butas-butas siya. Unlike do sa pulido na sarado dito, pero hanggang dito lang naman yun. So may hangin pa rin naman, pero ito parang naka-open pa rin yung space para sa hangin, para mahanginan yung ating makina. And yung patatlo is yun nga, para ma-block yung mga putik-putik na pupunta doon sa makina. Syempre nakaka-irita yung minsan pag madumi yung makina natin. Pero ito naman, hindi naman niya totally mape-prevent yung putik na pumunta doon sa makina. May pupunta pa rin, pero ilan-ilan. Pero sasabit naman siya dito. Ayan o, makikita nyo may lupa-lupa pa. Ayan. So siguro mga 30 o 40% tong lupa-lupa is naman niya, mabablock niya. So tatlo yung dahilan ko kung ba't ko yan yung kinabit ko. Ngayon, sa pagkakabit naman nito, ang una mong gagawin is kukuha ka ng papel, malaking papel o karton kung meron ka dyan. Yan, susukatin mo muna yung ng buo ito. Ngayon, pag napormahan mo na siya ng ganyan, pwede mo na siyang ikabit o i-cut. Yung hugis na nakuha mo sa karton, ilalapat mo lang dito. Ilalapat mo lang dyan. Ito kasi isang buong malaki yan. Malaki yan pagka binili mo or in-order mo siya Shopee. Kaya nga sakop na sakop niya yung space na to sa motor natin. Kaya ganyan siya kalaki tingnan. Yun nga, pagka nakat out nyo na yung bracket na gagawin nyo, yung ginawa kong bracket is ganito lang. Ayan, meron lang ako dyang aluminum bar. Pinilot ko lang yan. Ayan, pinilot ko lang para mag-hold. Tapos nagbutos lang ako dyan sa play rings para meron siyang kapitan. So yun nga lang, medyo masaklap magbaklas kabit pag makutingting kayo sa motor nyo. Pero hindi naman, okay na yan. Yan, ganyan lang ginawa ko. Pangit no, medyo kalawang na yung ating mga tour dito video. So budgetan natin yan sa sunod. Yan, ganyan lang, pinulit lang yung aluminum para meron siyang bracket. Yan, mahirap siya install guys, kasi yun nga, dikit na dikit yan no. As in wala siyang tinirang space, cover na cover siya. Tapos dito sa baba, kailangan mo lang ng washer. Bubutasan mo rin to, butas din doon para maipit niya. Yan yun, para maipit niya tong mesh na to. Meron nga palang dalawang type ng ganitong grill mesh. Meron siyang plastic at metal. So yung binili natin is plastic para stretchable. Malambot lang yan guys. Kaya pag in-install nyo, pwede nyong i-bend. And isa pa guys, nalimutan ko na
pag in-install nyo to na hanggang dito, o pwede naman mag-install kayo na magsukat kayo na limit lang kung hanggang saan. Pero mas maganda kung isasagad nyo eh. Pag nagsagad kayo, ganito yung mangyayari. Mag-uukit kayo dyan ng konti. Ayun o, natama kasi yung shock. So hindi naman siya pansin pagka nanakbo na yung motor nyo tsaka pag nakatayo. So nag-uukit ako konti para sumakto. Ayan. So okay naman, so far so good naman habang ginagamit natin. At ito nga yung itsura niya pag malayo, syempre buo. Mas maganda tingnan. Lalo na kung may pintura, hindi natin makita sa video. Ayan. Ayan guys. So yan guys, yun nga yung ating mudguard review. And thanks for watching. Salamat sa lahat na nanood at thank you sa mga bagong followers natin. Shoutout sa inyong lahat. At doon sa nag-request ng video na to, ito na yung Pops. Kung meron ka pang gustong i-review dito sa motor na to, sa build ko na to, i-comment mo lang dito sa baba and gagawan natin ng video yan. Gusto ko lang pasalamatan yung ating supporter at followers na to na talagang bumalik pa nung nadaanan niya yung motor ko. Yo, what's up mga kamotonix? So habang nagpapahinga tayo dito, meron tayong napadaan na isang kaibigan na nagustuhan yung forma ng motor natin at yan si Pops. Hello. Nung pagkadaan ko po kasi talaga, style kasi siya ng ng adventure bike. So, fan din po kasi ako ng adventure bike. So, napabalik ako. Sabi ko, boss, pwedeng picturean yung motor niya kasi sobrang ganda. Sana all. Nagkataon naman po na si Boss Motonix po pala. So, shoutout nga pala kay sa mga fan niya, then mga solid supporter niya dito sa kanyang big bike, no. Then shoutout nga pala sa sa mga tiga Santa Rosa diyan sa may Golden Village 1, then sa mga tropang mga naka Motorstar sa Kabuyao, diyan Kabuyao after sa ride safe lagi tayo. Then kay Darwin, James Adams, Steven Lim, sa mga tropa ko na J Squad. So hello, nandito na ako sa YouTube. Yeah, Ano pakalaw Pops? Hindi ka nagpakilala. ako nga pala si Jonathan yung gabi na fan din po, fan-lover din po ako ng Motorstar. Yun. So, shoutout Pops. Thank you for supporting at pag-follow. So yan guys. So thanks for watching at sana subaybayan nyo ulit yung next video natin. Shoutout sa lahat na nanood. Thank you.